Ang lamig sa loob ng silid-pulungan ay hindi lamang nagmumula sa air conditioning system. Iyon ay isang lamig na nag-ugat sa kapangyarihan, sa milyon-milyong pisong nakataya sa bawat desisyon, at sa presensya ng lalaking nakaupo sa dulo ng mahabang mesa na yari sa mahogany, si Marco de Villa. Sa edad na 35, si Marco ang sihi ng De Villa Corporation, isang imperyong itinayo mula sa abo ng pagkalugi ng kanyang ama. Ang kanyang mukha, na tila inukit mula sa bato, ay bihirang magpakita ng anumang emosyon. Ang kanyang mga mata, madilim at malalim, ay laging nakatuon sa target. Sa mundo ng negosyo, siya ay isang alamat, isang haring walang puso, isang makina na kayang gawing ginto ang lahat ng kanyang hawakan. Ang mga miyembro ng board ay nakatitig sa kanya, ang kanilang mga hininga ay tila nakabitin sa bawat salita na kanyang bibitawan. Sa malaking screen sa kanyang likuran, ang mga graph at numero ay nagpapakita ng isa na namang matagumpay na quarter. Ngunit para kay Marco, ang mga ito ay mga larawan lamang na walang kulay. 100 milyong pisong kita, 10% paglago, isang bagong kasunduan sa mga dayuhang mamumuhunan, ulit niya sa kanyang isipan, ang boses ay walang sigla. Ito ba talaga ang sukatan ng tagumpay? Naputol ang kanyang pag-iisip nang magsalita ang isa sa mga matatandang miyembro ng board, si Ginoong Velasco. Congratulations, Marco. Isang pambihirang tagumpay na naman. Your father would have been proud. Isang bahagyang pagtango lamang ang isinagot ni Marco. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Ang tagumpay na ito ay itinayo sa mga sakripisyong hindi alam ng mga taong ito. Habang nagpapatuloy ang pulong, ang kanyang atensyon ay unti-unting lumilipad. Ang mga boses sa paligid niya ay naging isang ugong na lamang, isang ingay na walang kahulugan. Ang kanyang paningin ay napako sa bintanang salamin na tanaw ang nagtataasang gusali ng Makati. 8 taon na. 8 taon ng pag-akyat sa tuktok, 8 taon ng pagpapalawak ng imperyo, 8 taon ng pagpuno sa isang malaking espasyo sa kanyang dibdib na kahit anong yaman ay hindi kayang punan. At sa gitna ng katahimikan ng kanyang pag-iisip, isang tunog ang bumasag sa lahat. Ring. Ring. Hindi ito ang kanyang corporate phone. Ito ang kanyang personal na cellphone na laging naka-silent mode tuwing may pulong. Ang lahat ng mata sa silid ay napabaling sa kanya. Isang pagkunot ng noo ang gumuhit sa mukha ni Marco. Sino ang tatawag sa kanya sa oras na ito? Tanging ang kanyang ina at ang kanyang personal na assistant ang nakakaalam na hindi siya dapat abalahin. Sa halip na patayin, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Itinaas niya ang isang kamay, isang senyas na humihingi ng paumanhin sa pagkaantala, at sinagot ang tawag. This is Marco de Villa, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at may otoridad, handang sermonan kung sino man ang nasa kabilang linya. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang boses ang sumagot. Isang boses na hindi niya inaasahan. Isang boses ng isang bata. Hello po, sabi ng maliit na tinig, may halong pag-aalinlangan at kuryosidad. Kayo po ba ang nagbigay kay mama ng music box na korteng bituin? Sa isang iglap, ang buong mundo ni Marco de Villa ay huminto sa pag-ikot. Ang malamig na silid-pulungan ay biglang naglaho. Ang mga mukha ng board members ay naging malabong imahe. Ang mga numero sa screen ay nawalan ng saysay. Isang salita, isang tanong, mula sa isang estrangherong bata, ang nagawang gibain ang pader na 8 taon niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Music box na korteng bituin. Ang mga salitang iyon ay isang susing nagbukas sa isang nakakandadong silid sa kanyang alaala, isang silid na pilit niyang kinalimutan. Ang hangin ng dagat sa Tagaytay. Ang halimuyak ng bulaklak ng kape. Ang buhangin sa kanilang mga paa. Gabi noon, at ang tanging liwanag ay mula sa buwan at sa milyon-milyong bituin sa kalangitan. Marco, tingnan mo. Ang daming bituin, sabi ng isang pamilyar na boses, puno ng tuwa at pagkamangha. Ang boses ni Eliana. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Isang music box. Nang buksan niya ito, isang malamyos na himig ng twinkle, twinkle, little star ang umalingaw-ngaw. Sa loob, isang maliit na bituin ang umiikot. Para sa'yo, aking bituin, bulong niya, habang isinusuot sa liig nito ang kwintas na may pendant na bituin na kasama ng kahon.
Nakita niya ang pagkinang sa mga mata ni Eliana, isang kinang na mas maliwanag pa kaysa sa lahat ng bituin sa langit. Para hindi mo makalimutan na kahit gaano kadilim ang gabi, palagi kang mailiwanag. Sir! Sir Marco, are you okay? Ang boses ni Ginoong Velasco ang humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Napagtanto ni Marco na nakatayo na siya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang telepono ay nanginginig sa kanyang kamay. Sino ka? Nanginginig ang boses na tanong ni Marco sa kabilang linya, ang kanyang profesional na maskara ay tuluyang gumuho. Ako po si tinanong lang po ni Mama kung sino kayo, mabilis na sabi ng bata, na tila biglang natakot. At bago pa man makasagot si Marco, naputol na ang linya. Toot! 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 Nakatitig si Marco sa screen ng kanyang telepono. Isang unregistered number. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang music box. Iisa lamang ang taong binigyan niya noon. Iisa lamang ang babaeng tinawag niyang aking bituin. Eliana. Ang pangalan ay parang isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa kanyang dibdib. Eliana Santos. Ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ang babaeng nawala sa kanya nang walang paalam. Ang babaeng sinabi ng kanyang ina na sumama sa ibang lalaki at tinalikuran siya. Isang kasinungalingan. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na iyon ay isang kasinungalingan, ngunit wala siyang nagawa kundi paniwalaan iyon para mabuhay. Ang pulong ay tapos na, deklara ni Marco, ang kanyang boses ay biglang naging matigas at pinal. Kinuha niya ang kanyang gamit at naglakad palabas, hindi pinapansin ang gulat at pagtataka sa mga mukha ng lahat ng naroroon. Pagpasok niya sa kanyang malawak na opisina, agad niyang tinawagan ang kanyang executive assistant, si David. David, pumasok ka. Ngayon din ni. Ilang segundo lamang ay bumukas na ang pinto. Sir. Itinuro ni Marco ang numero sa kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang emosyon na matagal nang hindi nararamdaman ni David mula sa kanyang amo, isang desperadong pag-asa. I-trace mo ang numerong ito, utos niya, ang bawat salita ay may bigat. Gusto kong malaman ang lahat. Pangalan, address, lahat. I-cancel mo lahat ng appointments ko ngayong araw. Ito ang pinakamahalagang bagay. Naiintindihan mo ba? Yes, sir. Agad po, sagot ni David at mabilis na umalis. Naiwan si Marco na naglalakad-lakad sa kanyang opisina, ang kanyang isipan ay isang nagngangalit na bagyo. Sino ang batang iyon? Bakit alam niya ang tungkol sa music box? Nasa kanya pa rin ba iyon ni Eliana? Nasaan siya? Buhay pa ba ang pag-ibig na akala niya ay matagal nang namatay? O isa lamang itong malupit na biro ng tadhana? Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang walang hanggan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga gusali ng Makati na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila mga rehas na lamang ngayon ng isang gintong haula. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik si David, ay hawak na isang piraso ng papel. Huminto ito sa harap ng mesa ni Marco, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sir, simula ni David, maingat ang bawat salita. Ang numero po ay nakarehistro sa isang key. Sabihin mo na, David, sigaw ni Marco, hindi na makapaghintay. Huminga ng malalim si David. Ang numero po ay nakarehistro sa pangalan ni Eliana Santos. Ang address nasa Tagaytay po. Tagaytay. Kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat. Napaupo si Marco sa kanyang silya, ang lakas ay tila biglang nawala sa kanyang mga tuhod. Si Eliana. Totoo nga. Ang lahat ng ito ay totoo. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi, isang tunay na ngiti, ang una sa loob ng 8 taon. Isang ngiti ng pag-asa. Ngunit bago pa man niya lubusang namnamin ang sandaling iyon, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message. Mula sa parehong numero. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuksan niya ang mensahe. Ang mga salita sa screen ay tila tumalon at sumampal sa kanya ng buong lakas, nag-iwan sa kanya ng higit pang mga tanong kaysa sa mga sagot. Sino po kayo? Sabi ni Mama, kamukha ko raw po kayo sa litrato. Ang halimuyak ng bagong salang kape ng barako,
at ang matamis na amoy ng mainit na pandesal ang laging gumigising sa umaga ni Eliana Santos. Ito ang kanyang santuwaryo, ang Tea Cafe Eli, isang maliit, ngunit kaaya-ayang coffee shop na itinayo niya mula sa kanyang sariling dugo, pawis, at luha. Ang mga pader na gawa sa kahoy ay pinalamusan ng mga likhang sining ng mga lokal na pintor, at sa bawat sulok ay may mga halamang nagbibigay buhay sa lugar. Dito, kilala siya ng lahat. Siya si Ate Eli, ang babaeng laging may mainit na ngiti at masarap na kape para sa mga suki. Ito ang mundong binuo niya para sa kanyang sarili at sa kanyang tatlong kayamanan. Ang kanyang tatlong dahilan. Mama, si Kuya Andres, inaaway ako, sigaw ni Benito, ang pangalawa sa kanyang kambal, habang hawak ang isang papel na may drawing ng isang makulay na bahaghari. Hindi po. Kinuha niya yung pangkulay ko na itim, sagot naman ni Andres, ang panganay na may seryosong mukha. Mula sa isang maliit na mesa sa sulok, sumingit ang bunso, si Carlos, na hindi man lang inaalis ang tingin sa hawak niyang luma, ngunit gumaganang tablet. Ayon sa aking pagsusuri, may mathematical probability na 87% na si Benito ang nagsimula ng gulo. Napangiti si Eliana. Ito ang kanyang pang-araw-araw na musika, ang kanilang maliliit na bangayan, ang kanilang mga tawanan. Si Andres, ang kanyang maliit na leader. Si Benito, ang kanyang artistang may malayang kaluluwa. At si Carlos, ang kanyang henyo na tila mas matanda pa ang isip kaysa sa kanyang edad. Sila ang kanyang lakas. Ang kanyang lahat. Hay naku, kayong tatlo. Andres, bigyan mo ng pagkakataon si Benito. Benito, magpaalam ka muna. At ikaw, Carlos, tigilan mo na iyang mathematical probability mo at tulungan mo akong magpunas ng mesa. Malambing ngunit may otoridad na sabi ni Eliana. Agad namang sumunod ang mga bata. Ito ang kanilang buhay, simple, payapa at puno ng pagmamahal. Isang buhay na maingat niyang itinayo, malayo sa anino ng isang masakit na nakaraan. Isang nakaraang pilit niyang ibinaon, ngunit tila may sariling paraan para muling magparamdam. Kinagabihan, pagkatapos magsara ng cave, at habang mahimbing nang natutulog ang kanyang mga anak, nililinis ni Eliana ang kanyang lumang drawer. Doon niya nakita ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang lumang cellphone, isang modelong dekipad na halos 10 taon na ang tanda. Ginagamit ito ngayon ni Carlos bilang laruan, ngunit nakita niya itong nakasindi. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang call log, karamihan ay mga missed call mula sa kanyang sariling numero noong hinahanap niya ito. Ngunit may isang numero sa kisenti list na kumuha ng kanyang pansin. Isang numerong pamilyar. Isang numerong matagal na niyang sinubukang kalimutan, ngunit nakatatak sa kanyang utak at puso na parang isang mainit na bakal. Ang numero ni Marco. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit? Paano? Ang tanging gumagamit ng teleponong ito ay si Carlos. Napatingin siya sa kanyang natutulog na bunso, at isang nakakakilabot na katotohanan ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, maaga niyang ginising si Carlos bago pa ang dalawa nitong kapatid. Dinala niya ito sa kusina ng cave, umupo sila sa isa sa mga mesa. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang mga mata nito na may katalinuhang hindi pangkaraniwan sa isang 8 taong gulang. Carlos, anak, simula niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. May gusto akong itanong sa'yo. At gusto kong maging tapat ka kay mama, okay? Tumango si Carlos, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bahagyang kaba. Inilapag ni Eliana ang lumang telepono sa mesa. Ikaw ba ang tumawag sa numerong ito kahapon? Hindi agad nakasagot si Carlos. Yumuko ito at pinaglaruan ang kanyang mga daliri. Para kay Eliana, ang katahimikan na iyon ay isang pag-amin. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Bakit, anak? Saan mo nakuha ang numerong yan? Paano mo nalaman? Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig, isang halo ng galit at takot. Galit dahil sa pagsuway ng anak, ngunit mas matindi ang takot sa kung ano ang maaaring idulot nito. Sa salumang bowl ninyo, mama, mahinang sagot ni Carlos. May nakita po akong isang lumang business card. Nakaipit po sa isang litrato. Litrato ng isang lalaki. Tumingala ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng mga tanong. Mama, may nakita rin po akong sulat sa likod ng litrato. Nakasulat po doon para sa aking nag-iisang bituin.
Tapos po, may nakita akong music box sa ilalim. Yung paborito ko pong pinapatugtog ninyo dati. Bawat salita ni Carlos ay parang isang suntok sa sikmura ni Eliana. Ang kanyang lihim na kahon ng mga alaala. Ang tanging koneksyon niya sa lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ginamit ko po yung internet para hanapin yung pangalan sa business card. Marco de Villa. Isisipo siya ng isang malaking kumpanya. Nakuha ko po yung bagong numero niya sa website ng company nila, pagpapatuloy ni Carlos, na tila ipinagmamalaki pa ang kanyang natuklasan. Gusto ko lang po malaman kung siya po yung nasa litrato. Yung lalaking sinabi ninyo minsan nakamukha ko. Hindi na napigilan ni Eliana ang kanyang mga luha. Niyakap niya ng mahigpit si Carlos, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding takot. Ang mundong pinaghirapan niyang itayo, ang pader na ginawa niya para protektahan ang kanyang mga anak, ay biglang gumuho dahil sa isang simpleng tawag. Huwag mo nang gagawin ulit yun, anak, humihikbing sabi niya. Pangako mo sa akin, hindi mo na siya tatawagan. Hindi na natin siya pag-uusapan. Kalimutan mo na siya. Tayo lang ang pamilya. Tayo lang. Tumango si Carlos, niyakap din ang kanyang ina, bagamat baka sa kanyang mukha ang pagkalito. Nang araw na iyon, balisa si Eliana. Bawat tunog ng kampana sa pinto ng cave ay nagpapakaba sa kanya. Bawat hindi pamilyar na mukha ay nagdudulot ng takot. Dinalaw siya ng kanyang matalik na kaibigan, si Clara, na may-ari ng katabing flower shop. Eli, ayos ka lang ba? Tanong ni Clara, napansin ang pamumutla ng kaibigan. Para kang nakakita ng multo. Ikinuwento ni Eliana ang lahat, ang boses ay pabulong. Paano kung hanapin niya kami, Clara? 8 taon na. May sarili na siguro siyang buhay. Mayaman siya. Makapangyarihan. Paano kung malaman niya ang tungkol sa mga bata? Paano kung kunin niya sila sa akin? Ang mga salitang iyon, na minsan lang sumagi sa kanyang pinakamasamang panaginip, ay naging isang posibleng katotohanan. Ang sakit ng pag-iwan ni Marco, 8 taon na ang nakalipas, nang walang paliwanag, walang paalam, na parang bula, ay muling naging sariwa. Ang sakit na iyon ang nagturo sa kanya na maging matatag, na huwag magtiwala, na protektahan ang kanyang puso sa lahat ng pagkakataon. Hindi niya gagawin yon pag-alo ni Clara. At hindi mo rin hahayaan. Ipaglalaban mo sila. Nandito lang ako, Eli. Sinubukan ni Eliana na paniwalaan ang mga salita ni Clara. Sinubukan niyang isipin na isa lamang iyong pagkakamali. Na ang isang abalang sihi, na tulad ni Marco de Villa, ay hindi mag-aaksaya ng panahon sa isang misteryosong tawag mula sa isang bata. Ibinaon niya ang takot sa kanyang dibdib at ipinagpatuloy ang kanyang araw. Gabi. Ang mga ilaw ng T-Cafe Elite ay patay na. Ang mga bata ay mahimbing na sa kanilang silid sa itaas. Si Eliana ay nasa labas, nag-aayos ng mga upuan sa maliit na pasyo, nilalanghap ang malamig na hangin ng Tagaytay. Ito ang kanyang ritual bago matulog, isang sandali ng katahimikan para ipaalala sa sarili na ligtas sila. Naayos lang ang lahat. Ngunit ang katahimikan ng gabing iyon ay binasag ng isang ugong. Isang ugong na hindi pamilyar sa kanilang lugar. Ang tunog ng isang mamahaling makina. Mula sa kadiliman ng kalsada, dahan-dahang lumitaw ang isang makinang na itim na sasakyan. Isang luxury sedan na tila isang dayuhan mula sa ibang mundo, napakaluho para sa simpleng kalye kung nasaan ang kanyang cave. Huminto ito sa tapat mismo ng T-Cafe Eli. Ang makina nito ay namatay at ang katahimikan ay naging mas nakakabingi. Napatigil si Eliana sa kanyang ginagawa, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa driver's side. Mula roon ay bumaba ang isang lalaki. Nakasuot ng mamahaling itim na coat, matangkad, at may tindig ng isang taong sanay mag-utos. Mas matanda, mas seryoso, at mas mapanganib kaysa sa lalaking nasa kanyang mga alaala. Ngunit ang mukha, ang mga matang iyon hindi siya maaaring magkamali. Itinaas ng lalaki ang kanyang paningin. Sa liwanag na nagmumula sa poste sa di kalayuan, ang mga mata nila ay nagtagpo. Isang bangin ng 8 taon ang nasa pagitan nila, puno ng mga hindi nasabing salita, mga kasinungalingan at isang sikretong may 3 buhay na patunay. Si Marco de Villa. Narito siya. Ang distansya sa pagitan ng kanyang kotse at ng pinto ng T-Cafe Eli
ay marahil 20 hakbang lamang, ngunit para kay Marco, iyon ang pinakamahaba at pinakamabigat na lalakarin niya sa kanyang buong buhay. Bawat hakbang ay isang pagharap sa multo ng nakaraan. Bawat paghinga ay isang pag-amin sa kanyang pagkukulang. Naroon si Eliana, nakatayo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng pagkabigla. Ang kanyang buhok ay nakatalilang sa isang simpleng ponytail, may ilang hibla na humahalik sa kanyang pisngi dahil sa ihip ng hangin. Nakasuot lamang siya ng simpleng blusa at pantalon, ngunit sa paningin ni Marco, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. 8 taon ang lumipas, ngunit ang epekto niya sa kanya ay hindi nagbago. Ang pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Ang dating kislap ng pag-ibig at tiwala ay napalitan ng isang malamig na pader ng yelo. Isang pader na siya mismo ang nagtayo. Eli, sabi niya, ang pangalan ay halos hindi makalabas sa kanyang lalamunan. Parang isang dasal na matagal na niyang hindi nabibigkas. Hindi sumagot si Eliana. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat, sakit, galit, at isang malalim na pagtataka. Anong ginagawa mo rito, Marco? Sa wakas ay sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, patag at matigas na parang bato. Ibang-iba sa malambing na tinig na nakatatak sa kanyang alaala. Nakatanggap ako ng tawag, simula ni Marco, sinisikap na mahanap ang mga tamang salita. Isang bata tinanong niya ako tungkol sa isang music box. Isang mabilis na kislap ng takot ang dumaan sa mga mata ni Eliana bago ito muling naging malamig. Isang maling numero. Umuwi ka na, Marco. Walang para sa'yo rito. Tumalikod dito, akmang papasok na sa loob ng cave. Eli, maghintay ka, sigaw ni Marco at sa isang iglap ay nasa harapan na niya ito, hinaharangan ang daan. Please. Kailangan nating mag-usap. 8 taon, Eli. 8 taon akong naghintay ng paliwanag. 8 taon kong inisip kung bakit ka biglang nawala. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Eliana. Isang tawa na puno ng sakit. Ako ang nawala. Marco, ikaw ang hindi nagpakita. Ikaw ang nang iwan ng walang salita. Huwag mong baligtarin ang kwento. Ang mga salita niya ay tumama kay Marco na parang sampal. Iyon ba ang alam niya? Na siya ang nang iwan? Ang kasinungalingan ng kanyang ina ay mas malalim at mas masalimuot pa pala kaysa sa kanyang inaakala. Hindi totoo yan, Elid. Mama! Isang maliit na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Sabay silang napalingon sa pinto ng cave. Mula roon ay lumabas ang 3 bata na tila ginising ng kanilang pag-uusap. 3 magkakamukhang bata, nakasuot ng magkakatulad na pajama. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Marco de Villa ay gumuho. Ang kanyang paningin ay lumipat-lipat sa 3 maliliit na mukha. Ang isa ay may seryosong ekspresyon, ang mga mata ay matatalas at mapanuri. Ang isa naman ay may malikot na ngiti, ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Ang pangatlo, ang bunso marahil, ay nakatitig sa kanya ng maihalong pagkamangha at pagkilala, na para bang matagal na siyang pinag-aaralan nito mula sa malayo. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Marco. Ito ay ang kanilang mga mukha. Ang hugis ng kanilang panga. Ang korte ng kanilang mga ilong. At higit sa lahat, ang kanilang mga mata. Ang mga matang iyon ay ang mga mata na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Ang mga bata ay mga maliliit na kopya niya. Napaurong siya ng isang hakbang, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng teorya, lahat ng hinala na nabuo sa kanyang isip mula nang matanggap niya ang tawag, ay biglang nagkatotoo sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Mama, sino po siya? Tanong ng batang may seryosong mukha. Hinila ang laylayan ng damit ni Eliana, ang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatingin kay Marco. Nataranta si Eliana. Mabilis niyang itinulak ang mga bata sa kanyang likuran, na parang isang inang leon na poprotekta sa kanyang mga supling. Wala, mga anak. Isang-isang naliligaw na bisita. Pumasok na kayo sa loob. Ngayon din ni. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Marco. At ang katotohanan, sa lahat ng kalinawan at bigat nito, ay bumagsak sa kanya na parang isang toneladang bato. Hindi lang siya iniwan ni Eliana. Mayroon siyang itinagong sikreto.
Tatlong sikreto. Mga anak ko, ang tanong ay isang bulong, puno ng pagkamangha, pagkalito, at isang namumuong sakit. Sila ba? Eli, mga anak ba natin sila? Ang katahimikan ni Eliana ang kanyang naging sagot. Ang mga luha na nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata ay isang kumpirmasyon. Sa wakas, pagkatapos ng 8 taong pagkauhaw, naramdaman ni Marco ang isang emosyon na mas malakas pa sa galit o pagsisisi. Isang malalim, dumadagundong na pagmamahal. Isang pagmamahal para sa 3 batang hindi niya alam na nabubuhay pala sa mundo. Kasabay nito, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso, ang kirot ng 8 taong nasayang. 8 taon na hindi niya sila nakitang lumaki, hindi narinig ang kanilang unang tawa, hindi napunasan ang kanilang mga luha. Anong mga pangalan nila? Tanong niya, ang boses ay basag. Nag-atubili si Eliana, ngunit sa huli ay sumagot. Si Andres, si Benito at si Carlos. Ewito. Andres, Benito, Carlos. Ang mga pangalan ay umalingaw sa kanyang isipan. Lumuhod si Marco para maging kapantay ng mga bata, hindi alintana ang mamahaling pantalon na madudumihan sa lupa. Tinitigan niya sila, sinisikap na kabisaduhin ang bawat detalye ng kanilang mga mukha. Hindi mo sila pwedeng lapitan, mariing sabi ni Eliana, hinila palayo ang mga bata. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Umalis ka na, Marco. Pakiusap. Sirain mo na ang sarili mong buhay, wag lang ang buhay nila. Si Rain? Tumayo si Marco, ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Eli, hindi mo ba naiintindihan? Kakahanap ko pa lang sa kanila. Hindi ako aalis. Hindi na ulit. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit ang pader ni Eliana ay masyadong mataas, masyadong matibay. Ang bawat salita niya ay tumatama lang dito at bumabalik sa kanya. Para sa kanya, si Marco ay ang lalaking nang iwan. Ang lalaking sumira sa kanyang tiwala. Walang anumang paliwanag ang makakapagbago noon. Sa huli, wala nang nagawa si Marco kundi sumuko sa gabing iyon. Babalik ako, Eli, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nangungusap, puno ng isang pangakong hindi na niya muling sisirain. Babalik ako para sa inyo. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis, iniwan ang Tagaytay na may pusong mas durog pa kaysa noong dumating siya, ngunit mayroon ding isang bagong layunin. Habang nagmamaneho pabalik sa Manila, ang mga imahe ng kanyang 3 anak ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang galit niya ay hindi na para kay Eliana. Ito ay para sa taong naging dahilan ng lahat ng ito. Ang taong nagsinungaling sa kanilang dalawa. Pagdating niya sa kanyang penthouse, 3:00 na ng madaling araw. Ngunit hindi siya natulog. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na bihirang-bihira niyang tawagan sa ganitong oras. Sumagot ito sa pangalawang ring. Marco, anak. Anong nangyari? Bakit ka tumatawag? Ang boses sa kabilang linya ay ang boses ng kanyang ina, si Doña Isabel de Villa. Ina, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, walang bahid ng paggalang na dati niyang ipinapakita. Gusto kong malaman ang totoo. Tungkol kay Eliana Santos. 8 taon na ang nakalipas. Anong ginawa ninyo? Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, ang boses ng kanyang ina ay naging kasing lamig ng sa kanya. Kalimutan mo na ang babaeng iyon, Marco. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Mag-focus ka sa iyong trabaho kung ayaw mong mawala ang lahat ng pinaghirapan mo. At sa mga salitang iyon, nalaman ni Marco ang kailangan niyang malaman. Hindi iyon isang pagtanggi. Iyon ay isang pagbabanta. Isang kumpirmasyon. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang sisi. Ang hari. Isang lalaking may lahat ng bagay sa mundo, maliban sa isang bagay na pinakamahalaga. Hindi na ngayon, bulong niya sa sarili. Ipaglalaban ko sila. Kahit nakalabanin ko pa ang buong mundo. Ang kapayapaan ay isang bagay na ipinagdamot sa Eli sa mga sumunod na araw. Para kay Eliana, ang dating santuwaryo niya ay naging isang entablado ng paghihintay. Bawat pagbukas ng pinto, bawat tunog ng kampana, ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang anino ng itim na kotse ni Marco ay tila nananatili sa kalsada,
isang paalala na ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang pamilya ay mailamat na. Pinilit niyang ibalik ang lahat sa normal. Nagtimpla siya ng kape, naghain ng ngiti sa kanyang mga suki, at nakipagtawanan sa kanyang mga anak. Ngunit lahat ay isang palabas. Sa loob niya, isang digmaan ang nagaganap. Ang puso niya ay isang larangan ng labanan sa pagitan ng takot sa nakaraan at pangamba para sa hinaharap. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga customer, isang delivery van ang huminto sa tapat ng cave. Isang lalaki ang bumaba, may dalang 3 malalaking kahon. Para po kay Ma'am Eliana Santos, sabi ng delivery man. At para kina Andres, Benito at Carlos. Nanlamig ang mga kamay ni Eliana. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, ngunit alam niya. Alam na alam niya kung kanino galing ang mga iyon. Nang wala ng customer, tinawag niya ang kanyang mga anak. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, hindi niya kayang ipagkait sa mga ito ang kung anuman ang nasa loob ng mga kahon. Ang pagbubukas ng mga regalo ay isang pagsabog ng tuwa. Si Benito, ang artist, ay napasigaw sa galak nang makita ang isang kumpletong set ng art materials, mga pintura, canvas, at iba't ibang uri ng brush na noon ay sa mga magasin lang niya nakikita. Si Carlos, ang henyo, ay namangha sa isang advanced science kit at isang maliit na teleskopyo. At si Andres, ang kanyang seryosong panganay, ay hindi napigilang mapangiti nang makita ang isang koleksyon ng mga librong pangbata na isinulat ng paborito nitong author. Nakatayo lamang si Eliana sa isang tabi, pinapanood ang kislap sa mga mata ng kanyang mga anak. Isang kislap na dulot ng lalaking 8 taon na nilang hindi nakasama. Isang tulay. Isang tulay na dahan-dahang itinatayo ni Marco papunta sa puso ng kanyang mga anak at para siyang napipilitang pagmasdan lang ito. Ito ang gusto niya, bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Dadaanin niya sa materyal na bagay. Bibilhin niya ang loob ng mga anak ko. Niya kung ano ang magpapasaya sa bawat isa sa kanila, paano? Paano niya nalaman? Sa maikling sandali na nakita niya ang mga bata, paano niya nahulaan ang kanilang mga personalidad ng ganoon katumpak? Ang pag-iisip na iyon ay nagdulot ng kakaibang kirot sa puso ni Eliana, isang kirot ng pagsisisi na hindi niya maintindihan. Nang gabing iyon, tumunog ang kanyang cellphone habang naghahapunan sila. Isang hindi rehistradong numero. Kinabahan siya, ngunit sinagot ito. Hello? Eli, ako to. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay mababa at puno ng pag-aalinlangan. Natanggap ba nila? Maikling sagot ni Eliana, habang nakatingin sa kanyang mga anak na masayang naglalaro sa sahig gamit ang mga bagong regalo. Marco, sinabi ko na sayo. Huwag mo nang gawin to. Gusto ko lang bumawi, Eli. Alam kong hindi mabubura ng mga laruan ang 8 taon pero... Natigilan siya. Pwede ko ba silang makausap? Ang tanong ay simple ngunit para kay Eliana, ito ay parang isang pakiusap na gibain ang huling pader na kanyang itinatayo. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Benito. Nakita niya ang kuryosidad kay Carlos. Tanging si Andres ang nakatingin sa kanya, na para bang hinihintay ang kanyang desisyon, handang sundin anuman iyon. Huminga siya ng malalim. Sandali lang. Inilapit niya ang telepono sa mga bata. May gustong kumausap sa inyo. Si Benito ang unang kumuha ng telepono. Hello po. Narinig ni Eliana ang bahagyang pagtawa ni Marco sa kabilang linya. Isang tunog na minsan ay paborito niyang pakinggan. Hello, Benito. Ako si Tito Marco. Nagustuhan mo ba yung mga art materials? Opo. Sobra po. Ang ganda po. Gagawa po ako ng painting para sa inyo, masayang sagot ni Benito. Sunod si Carlos. Hello. Salamat po sa science kit at sa teleskopyo. According to Jim's calculations, the refracting telescope of this quality will allow me to observe Saturn's rings on clear night. It's very efficient. I'm glad you like it, Carlos. Siguradong marami kang matutuklasan dyan. Huli si Andres. Kinuha niya ang telepono, ang kanyang mukha ay seryoso pa rin. Salamat po sa mga libro. Iyon lang ang sinabi niya, ngunit sa maikling pangungusap na iyon, naramdaman ni Eliana ang bigat.
Nang ibalik sa kanya ang telepono, narinig niya ang mabigat na paghinga ni Marco. Salamat, Ellie. Salamat sa pagkakataong ito. Huwag kang umasa, Marco, sabi niya, kahit na ang sarili niyang puso ay naguguluhan. Hindi nito binabago ang kahit ano. Ibinaba niya ang tawag bago pa man siya makarinig ng sagot. Kinabukasan, isang bagong customer ang pumasok sa cave. Isang babaeng elegante, nakasuot ng mamahaling damit, at may dalang designer na bag. Maganda siya, sa paraang tila pinaghirapan at inalagaan. Umiti ito sa kanya, isang perpektong ngiti. Hello! Ang ganda naman ng lugar na ito. Ang cozy, sabi ng babae, habang umuupo sa isang mesa malapit sa counter. Isang Amerikano, please. Habang inihahanda ni Eliana ang kape, sinimula ng babae ang isang usapan. Taga-Maynila ka rin ba dati? May hawig ka kasi sa isang kakilala ko. Ako si Katrina, Giza the Way. Eliana, pakilala niya habang inilalapag ang tasa ng kape. May kung anong hindi maganda sa pakiramdam niya sa babaeng ito, ngunit isinantabi niya ito. Nice to meet you, Eliana, sabi ni Katrina, ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng cave, at ang bawat detalye ng kanyang mukha. Alam mo, ang dahilan kung bakit ako napadpad dito ay dahil sa ex-husband ko. May binabanggit siyang lugar dito sa Tagaytay. Isang coffee shop. At heto ka nga. Nanigas si Eliana. Ex-husband. Tumawa si Katrina, isang tawang tila may halong pait. Si Marco de Villa. Kilala mo ba siya? Ang tanong ay tila isang patibong. Bawat ugat sa katawan ni Eliana ay nagsisigaw na magsinungaling na tumakbo. Ngunit nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ang pangalan ay pamilyar, sabi niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Sumimsim si Katrina sa kanyang kape, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Alam mo, mahal na mahal ko pa rin si Marco. Nagkamali ako noon at sinusubukan kong itama ang lahat. Kaya nga medyo nag-aalala ako. Nitong mga nakaraang araw, lagi siyang wala sa sarili. Laging binabanggit ang Tagaytay. Binabanggit niya ang isang babae, isang Eliana. Ang mga salita ni Katrina ay mga maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Eliana, nagtatanim ng laso ng pagdududa. Kaya naisip ko, kailangan kong makita kung sino ang babaeng ito na gumugulo sa isip niya. Pagpapatuloy ni Katrina, ang kanyang boses ay nagbabalat kayong nag-aalala. Eli, bilang isang babae, isang payo lang. Mag-ingat ka kay Marco. Mahal niya ang ideya ng pag-ibig, pero sa huli, palagi niyang pipiliin ang kumpanya. Ang kapangyarihan. Ganoon siya. Iniwan ka na niya noon, di ba? Anong pumipigil sa kanya na gawin ulit yun, lalo na kung may mas malaking bagay na nakataya? Hindi nakasagot si Eliana. Ang bawat salita ni Katrina ay isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Isang alingaw-ngaw ng sakit na 8 taon na niyang dinadala. I have to go, sabi ni Katrina, nag-iwan ng bayad sa mesa. Sana magkita tayong muli. Ngumiti ito at umalis, iniwan si Eliana na tulala, ang laso ng pagdududa ay nagsisimula ng kumalat sa kanyang sistema. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Habang nililinis niya ang isang lumang kabinet para magkaroon ng espasyo para sa mga bagong laruan ng mga bata, isang kahon ang nahulog mula sa itaas. Kumalat ang laman nito sa sahig, mga lumang litrato, mga tuyong bulaklak at mga sulat. Ang kanyang kahon ng mga alaala. Pinulot niya ang mga ito isa-isa. Mga litrato nila ni Marco, mga ngiting puno ng pangarap. Mga sulat na puno ng mga pangako. At sa ilalim ng lahat, may isang sobre na medyo lukot at naninilaw na. Isang sobre na hindi niya naaalalang nabuksan. Ito ang huling sulat na ipinadala ni Marco sa dati niyang address sa Maynila, bago siya tuluyang umalis papuntang Tagaytay. Ipinadala ito ng kanyang dating kasera sa kanya, ngunit sa sobrang sakit na nararamdaman niya noon, itinabi niya lang ito, hindi binasa, sa pag-aakalang naglalaman lamang ito ng mga walang saysay na paumanhin. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang sobre. Sa loob, isang pamilyar na sulat kamay ang sumalubong sa kanya. Eli, mahal ko. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Bigla ka na lang hindi makontak. Sabi ni Mama, sumama ka na raw sa iba.
Hindi ako naniniwala. Hindi ako maniniwala. May mali dito, Ellie. Pakiramdam ko may gumagawa ng paraan para paghiwalayin tayo. Ipinipilit nila sa akin na pakasalan ang isang babaeng hindi ko mahal para iligtas ang kumpanya. Hindi ako papayag. Maghintay ka sa akin. Huwag mo akong susukuan. Mahal na mahal kita, aking bituin. Lalaban ako para sa atin. Nagmamahal. Marco. Mga salita ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Bawat letra ay isang martilyong dumudurog sa pader na 8 taon niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. May mali dito, Ellie. Pakiramdam ko may gumagawa ng paraan para paghiwalayin tayo. Ipinipilit nila sa akin na pakasalan ang isang babaeng hindi ko mahal. Huwag mo akong susukuan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanya. 8 taon. 8 taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan. 8 taon niyang kinamuhian ang isang lalaki na baka biktima rin pala. Ang puot na naging sandigan niya sa loob ng maraming taon ay biglang gumuho, at sa lugar nito, isang nakalilitong pagguho ng mga emosyon ang lumitaw, pagsisisi, pagkalito, at isang maliit, nanginginig na usbong ng pag-asa. Ang lalaking inakala niyang duwag na tumalikod sa kanya ay maaaring lumalaban pala para sa kanya sa paraang hindi niya alam. Ang kwentong alam niya, ang kwentong naging pundasyon ng kanyang pagkatao, bilang isang iniwang babae, ay maaaring isang malaking kasinungalingan lamang pala. Sino ang nagsasabi ng totoo? Si Katrina, ang babaeng ipapakasal daw kay Marco, na nagsasabing palagi niyang pipiliin ang kapangyarihan. O ang sulat na ito, isang piraso ng nakaraan, isang tinig mula sa Marco na minahal niya, isang tinig na humihingi ng tulong at nangangako ng katapatan. Napatingin siya sa kanyang 3 anak na mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Ang kanilang mga mukha, na animoy mga anghel, ay mga buhay na testamento sa pag-ibig na pinaniniwalaan niyang tinapakan at winasak. Ngayon, hindi na siya sigurado sa kahit ano. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-scroll siya sa kanyang mga kontak hanggang sa makita niya ang numerong nakasave bilang huwag sagutin. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang pagpindot sa call button ay hindi lamang isang simpleng tawag. Ito ay pagbukas ng pinto sa nakaraan. Ito ay paghahanap ng kasagutan. Ito ay isang panganib na maaaring sumira sa kanya ng tuluyan o magbuo sa kanya muli. Ngunit para sa kanyang mga anak, at para sa babaeng minsan ay nangarap kasama ang isang lalaki sa ilalim ng mga bituin, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Huminga siya ng malalim at pinindot ang call button. Ang tunog ng kanyang telepono ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng kanyang penthouse. 11:00 ng gabi. Nakaupo si Marco sa dilim, isang baso ng mamahaling alak ang nasa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito iniinom. Ang isipan niya ay isang magulong dagat, hinahampas ng mga alon ng pagtataksil, matapos ang usapan nila ng kanyang ina kanina. Nang makita niya ang pangalan sa screen, halos mabitawan niya ang baso. Eliana Santos. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Ellie? Marco, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang boses niya ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon itong bahid ng pag-aalinlangan, ng pagod at ng pagkalito. Nahanap ko ang isang lumang sulat. Ang huling sulat na ipinadala mo. Napatayo si Marco. Ang sulat. Ang desperadong sulat na isinulat niya sa pag-aakalang hindi na niya ito makikita. Binasa mo. Sagot nito. Marco, ang babaeng ipapakasal daw sa'yo noon si Katrina ba yun? Ang dati mong asawa? Ang tanong ay isang patunay. May nakausap si Eliana. May nagtanim ng lason sa isipan nito. At alam niya kung sino. Nagpunta ba siya sa'yo? Isang buntong hininga ang narinig niya. Marco, hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Kailangan kong malaman ang totoo. Ang mga salitang iyon, kailangan kong malaman ang totoo, ay isang sulo sa madilim na landas na tinatahak ni Marco. Hindi na ito isang laban na siya lang ang lumalaban. Ngayon, si Eliana mismo ang nagbukas ng pinto. At hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito. Bibigyan kita ng katotohanan, Eli, pangako niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Pangako. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon.
Pagkababa ng telepono, hindi na nag-aksaya ng sandali si Marco. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang malinaw na layunin. Hindi sapat na sabihin niya ang totoo, kailangan niyang patunayan ito. Kinaumagahan, ipinatawag niya si David. Hanapin mo ang lahat ng record ng mga dating katulong sa bahay na tinanggal sa serbisyo, 8 taon na ang nakalipas, partikular na ang mga malapit kay Papa. Ang kanyang plano ay simple, hanapin ang isang taong nakakaalam, isang taong hindi kayang bilhin ng pera ng kanyang ina. Makalipas ang ilang oras, isang pangalan ang lumitaw, Mang Jess Reyes. Ang dating personal na driver at kanang kamay ng kanyang ama. Isang taong biglang kinagretiro, 1 buwan matapos ang pagkawala ni Eliana. Nakita ni David ang address nito sa isang maliit na bayan sa Laguna. Agad na nagmaneho si Marco papunta roon. Walang driver, walang alalay. Siya lang. Ang bahay ni Mang Jess ay simple, isang maliit na bungalo na napapaligiran ng mga halaman. Ang matanda ay nagulat nang makita kung sino ang nasa kanyang pintuan. Senorito Marco, gulat na sabi ni Mang Jess, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Mang Jess, maaari po ba tayong mag-usap, pakiusap ni Marco. Sa loob ng maliit na sala, na may amoy ng kape at lumang kahoy, naupo si Marco kaharap ang matandang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Sa simula, si Mang Jess ay tikom ang bibig, puno ng takot. Wala po akong alam, senorito. Mang Jess, alam kong takot kayo kay Mama, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malumanay ngunit determinado. Pero kailangan kong malaman. Tungkol kay Eliana Santos. Alam kong may alam kayo. Para sa alaala ni Papa, pakiusap. Ang pagbanggit sa kanyang ama ang bumasag sa pag-aalinlangan ng matanda. Huminga ito ng malalim, ang kanyang mga mata ay nag-iwas ng tingin na tila binabalikan ang isang masakit na alaala. At doon, nagsimulang lumabas ang katotohanan. Ikinuwento ni Mang Jess ang lahat. Kung paano personal na inutusan ni Doña Isabel ang mga tauhan na harangin ang lahat ng tawag at sulat ni Eliana. Kung paano niya binayaran ang landlady ni Eliana para magsinungaling na ito'y sumama sa ibang lalaki. Ang pinakamasakit sa lahat, ang peking sulat na ipinakita ni Doña Isabel kay Marco na nagsasabing si Eliana mismo ang sumusuko na pinipili ang isang mas mayaman na lalaki. Ipinakita niya sa akin ang isang sulat, basag ang boses na sabi ni Marco. Umiling si Mang Jess. Pek po iyon, senorito. Ang sulat kamay po ni Maam Eliana ay napakaganda at pino. Ang ipinakita sa inyo ng senora ay magaspang. Narinig ko po silang nag-uusap ng isang tauhan niya na marunong manggaya ng sulat kamay. Bawat salita ni Mang Jess ay isang patalim na lalong bumaon sa puso ni Marco. Ang buong pundasyon ng kanyang 8 taong pagdurusa ay gawa-gawa lamang pala. Isang masalimuot na dula na isinulat at idinirek ng sarili niyang ina. Handa po ba kayong tumestigo, Mang Jess? Sumulat ng isang sinumpaang salaysay, tanong ni Marco. Ako ang bahala sa kaligtasan ninyo. Pangako. Tumingin si Mang Jess sa isang larawan ng yumaong ama ni Marco na nakasabit sa dingding. Pagkatapos ay tumango ito. Para sa ama ninyo, senorito. At para sa hustisya. Hawak ang sinumpaang salaysay ni Mang Jess, nagmaneho si Marco pabalik ng Maynila, hindi papunta sa kanyang penthouse, kundi papunta sa mansyon ng mga De Villa. Ang kanyang galit ay isang nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Naabutan niya ang kanyang ina sa malawak nitong hardin, nag-aalaga ng mga puting rosas. Napaka-perpekto, napakatahimik, isang imahe na kabaligtaran ng bagyo sa kalooban ni Marco. Marco, anak. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Doña Isabel, ngumingiti na parang walang nangyari. Huwag ninyo akong tawaging anak, malamig na sabi ni Marco, inilapag sa mesang bakal ang folder na naglalaman ng salaysay ni Mang Jess. Tapos na ang pagsisinungaling, ina. Nawala ang ngiti sa mukha ni Doña Isabel nang makita ang mga dokumento. Binasa niya ito, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagiging isang maskara ng galit. Isang hamak na driver. At mas paniniwalaan mo siya kaysa sa sarili mong ina. Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay dumagundong sa hardin. Dahil ang hamak na driver na iyon ay may mas malaking puso at mas malinis na konsensya kaysa sa inyo. Paano ninyo nagawa to? Sinira ninyo ang buhay ko. Sinira ninyo ang buhay niya. At ninakaw ninyo sa akin ang 8 taon kasama ang mga anak ko.
Sa pagbanggit ng mga salitang mga anak ko, natigilan si Doña Isabel. Mga anak. Ina. May 3 akong anak kay Eliana. Mga apo ninyo na hindi ninyo alam na nabubuhay dahil sa kasakiman ninyo sa kapangyarihan. Sa wakas, gumuho ang pagkukunwari ni Doña Isabel. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy. Ginawa ko lang yon para iligtas ka. Ang babaeng yon ay isang hamak na probinsyana. Isang balakid. Sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo. Ginawa ko ang nararapat para sa pamilyang ito. Hindi, sagot ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit at sakit. Ang ginawa ninyo ay para sa sarili ninyo. Para sa apelyido. Para sa pera. Hindi para sa akin. Dahil kung para sa akin yan, hahayaan ninyo akong maging masaya. Kinuha niya ang folder. Tumalikod siya. Aayusin ko ang sinira ninyo. Ibabalik ko ang pamilya ko. At simula ngayon, wala na kayong anak na nagngangalang Marco de Villa. Naglakad siya paalis, bawat hakbang ay mabigat, iniwan ang kanyang ina na nakatayo sa gitna ng kanyang perpektong hardin, ang mukha ay isang larawan ng pagkatalo at pagkamuhi. Nagmamaneho si Marco papuntang Tagaytay, ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay, si Eliana. Hawak niya ang katotohanan. Ang ebidensya. Aayusin niya ang lahat. Hihingi siya ng tawad. Luluhod siya kung kinakailangan. Pagdating niya sa tapat ng T.K.P.L.I., dapit hapon na. Ang gintong sinag ng araw ay nagbibigay ng isang malambot na liwanag sa lugar. Bumaba siya ng kotse, ang puso niya ay kumakabog sa pag-asa at kaba. At doon, nakita niya siya. Si Eliana ay nasa labas ng cave. Tumatawa. Isang tawa na malaya, masaya, at napakaganda, isang tawang 8 taon na niyang hindi naririnig. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang lalaki. Isang simpleng lalaki na nakangiti rin sa kanya. Inabutan siya nito ng isang bulaklak at tinanggap ito ni Eliana habang patuloy na tumatawa. Mula sa kinatatayuan ni Marco, ang eksena ay isang perpektong larawan ng isang masayang magkasintahan. Isang larawan kung saan siya ay isang estranghero. Ang pag-asa sa puso ni Marco ay biglang nagyelo. Ang nag-aalab na determinasyon niya ay napalitan ng isang malamig at mapait na pakiramdam. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan sa loob ng 24 na oras, ang paghahanap sa katotohanan, ang pakikipag-away sa sariling ina, ang pag-asang maitatama pa ang lahat, ito ba ang daratnan niya? Huli na ba siya? Ang halakhak na kumawala sa mga labi ni Eliana ay totoo at magaan. Isang bagay na bihira na niyang maramdaman sa mga nagdaang araw. Ang kausap niya ay si Mang Tonyo, ang may-ari ng katabing vegetable stand, isang mabait na byudo na naging kaibigan na niya sa loob ng maraming taon. Nako, Eli, itong kamatis ko, kasing pula ng pisngi mo kapag napipikon ka sa mga anak mo. Biro ni Mang Tonyo, habang inaabot sa kanya ang isang supot ng mga sariwang gulay. Inabot din nito ang isang bulaklak ng gumamela na pinitas nito mula sa paso sa tapat ng kanyang pwesto. O, para lumiwanag naman ang araw mo. Salamat po, Mang Tonyo. Kayo talaga, natatawang sabi ni Eliana, tinatanggap ang bulaklak. Ang simpleng kabaitan na iyon ay isang paalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng gulo, mayroon pa ring mga simpleng bagay na nagdudulot ng saya. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pagbabago sa hangin. Isang biglaang paglamig, isang pagbigat. Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita niya kung bakit. Si Marco. Nakatayo sa tapat ng kalsada, sa tabi ng kanyang itim na kotse, na parang isang estatwa na inukit mula sa anino. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bulaklak na hawak niya. Ang gintong sinag ng papalubog na araw ay hindi umabot sa kanya, tila nilamon siya ng kadiliman ng sarili niyang emosyon. Nagpaalam si Eliana kay Mang Tonyo at dahan-dahang lumapit kay Marco. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Hindi ito ang Marco na umaasa o nagagalit. Ang Marco na nasa harapan niya ngayon ay isang lalaking talunan. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Hindi ito sumagot. Ang mga mata nito ay nanatili sa bulaklak ng gumamela. Ganyan ba kasimple, Eli? Sa wakas ay tanong nito, ang boses ay basag at puno ng pait. Isang bulaklak lang mula sa kanya at masaya ka na? Samantalang ako handa kong ibigay sa iyo ang buong mundo.
Sa ibang pagkakataon, baka nagalit si Eliana sa paratang. Ngunit ngayon, ang nakita niya lang ay ang lalim ng sakit sa mga mata nito. Isang sakit na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Hindi siya nagsalita para magpaliwanag. Hindi niya sinabing si Mang Tonyo ay isang matandang kaibigan lamang. Hinayaan niya lang ang katahimikan na mamagitan sa kanila, hinayaan niyang makita ni Marco ang katotohanan sa kanyang mga mata. At doon, sa gitna ng katahimikan na iyon, tila may nagbago. Ang sakit sa mga mata ni Marco ay dahan-dahang napalitan ng pagod at pagsisisi. Patawarin mo ako, bulong niya. Hindi ko na alam ang iniisip ko. Pumasok ka muna sa loob, alok ni Eliana. Sarado na ang cave. Tayo lang ang tao. Sa loob ng tea kape Eli, umupo si Marco sa isa sa mga silya habang nagtitimpla si Eliana ng kape. Ang katahimikan ay mabigat, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng galit. Ito ay ang katahimikan bago ang isang mahalagang pag-uusap. Inilapag ni Eliana ang 2 tasa ng kape sa mesa. Inilabas ni Marco ang isang folder at dahan-dahan itong itinulak palapit sa kanya. Ano to? Tanong niya. Ang katotohanan, sagot ni Marco. Lahat ng nangyari 8 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang mga kamay ni Eliana habang binubuksan ang folder. Sa loob, nakita niya ang isang sinumpaang salaysay, mga kopya ng mga lumang dokumento, at isang detalyadong kwento ng panloloko. Binasa niya ang bawat salita, ang bawat pangungusap. Ang kwento ng pagtataksil, hindi mula kay Marco, kundi mula sa ina nito, si Doña Isabel de Villa. Ang mga pinutol na tawag, ang mga hinarang na sulat, ang peking liham ng pamamaalam, ang sapilitang kasal kay Katrina. Habang nagbabasa siya, ang mga piraso ng puzzle na 8 taong gumugulo sa kanyang isipan ay isa-isang nabuo. Ang sakit, ang galit, ang puot na naging baluti niya sa loob ng napakaraming taon, ay unti-unting natunaw, at sa ilalim nito, ang tanging natira ay isang malawak at malalim na kalungkutan. Isang kalungkutan para sa kanilang dalawa, para sa mga taong nasayang, para sa tiwalang nasira, at para sa pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan. Nang matapos siyang magbasa, hindi na niya napigilan ang mga luha. Ang mga ito ay hindi na luha ng galit, kundi luha ng pag-unawa. Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita niya ang mga luha sa mga mata ni Marco. Patawarin mo ako, Eli, sabi ulit ni Marco, ang kanyang boses ay basag na basag. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa kanila. Patawarin mo ako dahil hindi kita ipinaglaban ng sapat. Patawarin mo ako sa 8 taon na pinagdaanan mong mag-isa. Umiling si Eliana habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Patawarin mo rin ako, Marco. Patawarin mo ako dahil hindi ako nagtiwala. Patawarin mo ako dahil sinukuan kita. Sa sandaling iyon, ang huling pader na yelo sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Ang natira na lamang ay 2 taong sugatan na sa wakas ay nagkaintindihan. Tumayo si Marco at lumapit sa kanya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay pamilyar at nakakapanatag. Mahal pa rin kita, Eli, bulong niya. Sa loob ng 8 taon, walang nagbago. Ikaw pa rin. Alam ko, sagot ni Eliana, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil ako rin hindi ko man aminin sa sarili ko, pero hindi ka nawala dito. Itinuro niya ang kanyang puso. Kahit kailan. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Isang yakap na puno ng 8 taong pangulila, pagsisisi at pag-asa. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Eliana ang kapayapaan sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon. Naramdaman niyang nakauwi na siya. Nang sila'y maghiwalay, magkahawak kamay silang nakatayo, nakatingin sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay nangangako ng isang bagong simula. Isang simula na hindi na mabubuwag ng mga kasinungalingan. Ngunit ang tadhana ay may isa pang pagsubok. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang sandali. Nagkatinginan sila, puno ng pagtataka. Dahan-dahang binuksan ni Eliana ang pinto. Sa labas ay nakatayo ang isang lalaking naka-Amerikana, may dalang isang leather briefcase. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ma'am Eliana Santos, tanong ng lalaki. Ako nga po, sagot ni Eliana. Inabot ng lalaki ang isang makapal na sobre. I am Attorney Reyes, a representative from the law firm of De Villa and Associates. Pinapaabot po sa inyo itong summons.
Kinakabahang kinuha ni Eliana ang sobre. Nang buksan niya ito, nanlamig ang buo niyang katawan. Sa loob ay isang legal na dokumento. Isang petisyon. Isang petisyon para sa kustodya. My client, Doña Isabel de Villa, is filing for sole custody of her grandsons, Andres, Benito, and Carlos de Villa, on the grounds of financial incapacitation and endangerment by the biological mother. Ang mga salita ng abogado ay umalinggaw sa loob ng tahimik na cave. Ang giyera ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito. Ang bigat ng dokumento sa kamay ni Eliana ay parang bigat ng buong mundo. Napatingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong takot. Ito na. Ito na ang kanyang pinakamasamang panaginip. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa kanilang nakaraan. Ito ay isang digmaan para sa kanilang hinaharap, isang digmaan para sa kanilang mga anak. Nakita ni Marco ang takot sa mga mata ni Eliana. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit at pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ang natira ay isang malinaw at hindi matitinag na determinasyon. Hinawakan niya ang kamay ni Eliana at marahang kinuha ang dokumento. Huwag kang mag-alala, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Humarap siya sa abogado. Sabihin mo sa kliyente mo, sa ina ko, na nagkakamali siya ng kinalaban. Hindi na niya hinintay ang sagot ng abogado. Isinara niya ang pinto at muling hinarap si Eliana, na ngayon ay nanginginig na sa mga luhang pinipigilan. Kukunin niya sila sa akin, Marco, humihikbing sabi ni Eliana. Gagamitin niya ang lahat ng pera at kapangyarihan niya. Paano tayo lalaban? Hinawakan ni Marco ang kanyang mukha, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. Hindi paano tayo lalaban. Paano ako lalaban para sa atin? Eli, 8 taon kitang hindi na ipagtanggol. Hinding-hindi na maulit yon. Ito ang pamilya ko. Kayo ang pamilya ko. At ipaglalaban ko kayo hanggang sa huli kong hininga. Ang mga salitang iyon, na binitawan ng may buong katatagan, ang nagbigay ng lakas kay Eliana. Tumango siya, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng tiwala. Kinabukasan, isang bagong Marco de Villa ang pumasok sa De Villa Corporation. Hindi na ang malamig na SE, kundi isang ama at isang lalaking may misyon. Ipinatawag niya ang isang emergency family meeting sa mansyon. Naroon ang kanyang ina, si Doña Isabel, na nakaupo sa dulo ng mesa na parang isang reyna sa kanyang trono. Naroon din ang ilang tiyuhin at tiyahin, mga miyembro ng pamilya na may malaking parte sa kumpanya. Ano ang ibig sabihin ng kalokohang ito, Marco? Simula ni Doña Isabel, ang kanyang boses ay matalas. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, ipinasa niya sa lahat ang mga kopya ng petisyon na isinampa ng kanyang ina. Nais kong malaman ninyong lahat, simula ni Marco, ang kanyang boses ay umaalinggaw sa katahimikan ng silid, na ang babaeng nasa dokumentong iyan, si Eliana Santos, ang ina ng aking 3 anak. Mga apo ni ina, mga pamangkin ninyo. At ngayon, sinusubukan niyang kunin ang mga bata mula sa kanilang ina. Isang bulong-bulungan ang nagsimula sa silid. Isang eskandalo, sabi ng isa niyang tiyahin. Hindi natin yan kailangan sa kumpanya, sabi naman ng kanyang tiyuhin. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay at tumahimik ang lahat. Tinitigan niya ng diretso ang kanyang ina. Wala akong pakialam sa eskandalo. Wala na akong pakialam sa kumpanya. Binuksan niya ang kanyang briefcase at inilabas ang isang makapal na dokumento. Ang kanyang stock certificates. Ang kanyang titulo bilang CEO. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Tinatalikuran ko ang lahat ng ito, deklara niya. Ang posisyon ko bilang CEO, ang lahat ng shares ko sa kumpanya. Lahat. Isang bagay lang ang kondisyon ko. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Iatras mo ang kaso. Hayaan mong mamuhay ng payapa ang pamilya ko. Kung hindi, hindi lang ako aalis. Sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang mga ginawa mo 8 taon na ang nakalipas. At tingnan natin kung ano ang mas malaking eskandalo para sa De Villa Corporation. Natigilan si Doña Isabel. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagbabanta ay malinaw. Mawawala sa kanya hindi lang ang kanyang anak, kundi pati na rin ang reputasyon na pinaghirapan niyang ingatan.
Habang nagaganap ang matinding komprontasyon sa Maynila, sa Tagaytay, may isa ring plano na nabubuo. Okay, Operation Save Mama is Ego, bulong ni Carlos sa kanyang mga kapatid sa kanilang silid. Ang kanyang tablet ay nakakonekta sa lumang desktop computer ng Cave. Ayon sa aking pananaliksik, ang mga hukom ay naimpluwensyahan ng public sentiment at human interest stories. Kailangan nating ipakita sa kanila na masaya tayo kay Mama. Paano? Tanong ni Benito habang nagdodrawing sa isang piraso ng papel. Gagawa tayo ng video, sabi ni Carlos. Benito, ikaw ang art director. Andres, ikaw ang scriptwriter. Ako ang director at editor. Sa loob ng ilang oras, ang tatlong magkakapatid ay nagtulungan. Kinuhanan ni Carlos ng video si Benito habang masayang nagpipinta gamit ang mga regalong bigay ni Marco. Kinuhanan niya si Andres habang nagbabasa ng libro, ipinapaliwanag kung paano siya tinuruan ni Eliana na mahalin ang pagbabasa. Si Carlos mismo ay nagsalita sa harap ng kamera, ipinapakita ang kanyang teleskopyo. Hindi po namin kailangan ng malaking bahay o maraming pera, sabi ni Andres sa kamera, ang kanyang boses ay seryoso ngunit puno ng damdamin. Ang kailangan po namin ay si Mama. At si Papa po, dagdag ni Benito. Gusto po namin silang makasama pareho. Pinagsama-sama ni Carlos ang lahat ng clips. Nagdagdag siya ng malambing na musika. Ang resulta ay isang simpleng video, ngunit puno ng katotohanan at pagmamahal. Gamit ang kanyang kaalaman sa teknolohiya, na-access niya ang email directory ng Devilla Corporation, isang bagay na natuklasan niya noong una niyang hinanap si Marco. Sa isang pindot, ipinadala niya ang video. Hindi lang sa lahat ng miyembro ng board at mga kamag-anak na nasa pulong, kundi pati na rin sa personal na email address ni Doña Isabel Devilla. Sa mansyon, sa gitna ng tensyonadong katahimikan, sunod-sunod na tumunog ang mga cellphone. Binuksan ng mga tiyuhin at tiyahin ni Marco ang kanilang mga email. Nakita nila ang video ng tatlong batang hindi pa nila nakikilala, nagsusumamo para sa kanilang pamilya. Si Doña Isabel, nanginginig ang kamay, ay binuksan din ang kanyang telepono. Pinanood niya ang video. Nakita niya ang kanyang tatlong apo, tatlong maliliit na bersyon ng kanyang nag-iisang anak. Narinig niya ang kanilang mga boses, puno ng pagmamahal para sa inang gusto niyang sirain at sa amang handa siyang talikuran. Isang bagay ang nabasag sa loob niya. Ang yelo na bumalot sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Tumingin siya kay Marco. Nakita niya sa mga mata nito, hindi lang galit, kundi pati na rin ang lalim ng pagmamahal nito para sa pamilyang binuo nito. Natalo na siya. Dahan-dahan siyang tumango. Iatras mo na ang kaso, utos niya sa kanyang abogado sa telepono. Ilang araw ang lumipas. Ang hangin sa Tagaytay ay tila mas sariwa, ang araw ay mas maliwanag. Si Marco, Eliana, at ang tatlong bata ay nasa labas ng TKPLI, nagtatawanan. Nagpasya si Marco na iwanan ang posisyon bilang CEO at pamunuan na lamang ang isang mas maliit na foundation ng kumpanya, isang desisyon na nagbigay sa kanya ng mas maraming oras para sa kanyang pamilya. Isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng cave. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng takot. Bumaba mula rito si Doña Isabel Devilla, nag-iisa. Wala ang kanyang mga alalay, wala ang kanyang aura ng kapangyarihan. Isa lamang siyang matandang babae. Huminto siya sa harap ng kanyang mga apo. Lumuhod siya, gaya ng ginawa ni Marco noong unang beses. Tinitigan niya sila, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mga totoong luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin ninyo si Lola, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Si Andres, Benito, at Carlos ay nagkatinginan. Lumapit si Benito at inabutan siya ng isang drawing, isang larawan ng isang pamilya. May nanay, may tatay, tatlong batang lalaki at isang lola. Nakangiti silang lahat. Iyon ang simula ng kanilang paghilom. Epilogo, makalawag din ilang taon. Ang TKPLI ay mas malaki na ngayon, ngunit ganoon pa rin ka-cozy. Isang malaking selebrasyon ang nagaganap. Kaarawan. Happy birthday, Angela, sabay-sabay na bati ng lahat. Sa gitna ng lahat ay isang maliit na batang babae na may 2 taong gulang, ang kanyang mga mata ay kumikislap habang nakatingin sa kanyang birthday cake. Si Angela. Nakatayo sa isang tabi si Marco at Eliana, magkayakap, pinapanood ang kanilang pamilya.
Si Andres, na ngayon ay isang teenager, ay seryosong nakikipag-usap sa kanyang lolo, ang ama ni Eliana. Si Benito ay masayang ipinapakita ang kanyang mga bagong painting kay Lola Isabel, na ngayon ay may malambot na ngiti na laging nakaguhit sa labi. Si Carlos naman ay abala sa pagpapalipad ng isang maliit na drone. Hinawakan ni Marco ng mahigpit ang kamay ni Eliana. Sino ang mag-aakala, bulong niya, na ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang maling tawag. Ngumiti si Eliana at tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi iyon maling tawag, mahal ko, sabi niya. Iyon ay ang tadhana, na sa wakas ay tumatawag para ituwid ang lahat. At sa gitna ng tawanan at halakhak ng kanilang pamilya, alam nilang pareho na sa wakas, nakauwi na sila. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, pamilya, at pangalawang pagkakataon ni Marco at Eliana. Mga minamahal kong tagapakinig. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-antabay sa bawat kabanata ng buhay ni Marco, Eliana, at ng kanilang mga anak. Ang samahan ninyo sa kanilang paglalakbay ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko po mapigilang madala sa bawat sakit, sa bawat luha, at sa bawat tagumpay ng aking puso. Maraming salamat. Ang pagsulat sa kwento ni Marco, Eliana, at ng kanilang mga anak ay isa ring paglalakbay para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam ko ang kanilang sakit, ang kanilang mga takot, at ang kanilang pagnanais na muling mabuo. May mga sandali ng kaba, ng galit, at ng matinding kalungkutan. Ngunit higit sa lahat, may mga sandali ng nag-uumapaw na pag-asa. Sa kwentong ito, nais kong iparating na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad, pagpapatawad para sa iba, at lalo na para sa ating mga sarili. At ang pag-asa, gaano man kadilim ang kahapon, ay laging may kakayahang sumikat na parang araw sa umaga, nagbibigay daan para sa mga bagong simula at pangalawang pagkakataon. Kung mayroong aral o damdamin na tumatak sa inyong puso mula sa kwentong ito, malugod ko kayong inaanyayahan na ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga. Muli, maraming salamat sa inyong oras at sa inyong pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwento.